Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay. Mabuhay mo ang ating pangalan. At pangalan ni Jesus, muli po mga kailangan ang mga na nagkakabi ko sa inyong lahat at dahil sa mga kami pang ang lingkod sa Panginoon na maibahagi ko yung kabutihan nila at yung kabutihan nila Diyos sapagkat ang Diyos may mabuti ang kanyang kagandahan mabuti kayo mga kailangan. Kaya muli po yan lahat. Nangilang po namin kayo na sa mga kuman, mag-araman po natin, alam po natin, sabayin po natin, salita po natin. Pagkat ito po'y napakalaga. Kaya naway patuloy na gabayan at tulong po tayo ng Panginoon na tayo po ay gamitin niya sa ikalulungan at ikalulungan. At nandito po ang ating kapatid, Panginoon. Muli po mga kababayan, mga minamahal, magandang gabi po. Sumainyo po kapayapaan ng Panginoon at naway patuloy tayong bigyan ng Diyos ng kapayapaan, patuloy tayong bigyan ng unawa at kaalaman sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita at naway ilayo tayo ng Panginoon sa maling aral, maling diwa at maling unawa. Muli po mga kababayan, kami po nagpapaanyaya sa inyo na halina po tayo po'y magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa gabi nito. Sapagat yan po ang napakahalaga sa ating buhay, sapagat anuman po ang ating gagawin, anuman po ang ating nangyari sa ating buhay, ang lahat po niyan tayo po sa wakas po ay haharap po tayo sa hukuman ng Panginoon, sa harapan ng hukuman ng Diyos. Kaya alin na po tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa ating kaunawa sa patuloy na pag-asa ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon Jesucristo. God bless po mga kababayan. Salamat sa Panginoon. At yung nga po na napakahalaga po na sabi nga samantalayin niyo ang panahon sapagkat ang mga yung nga po'y pasama ng bulitan, kabunduhan ko, kaipapan, marami po mga nahihirapan, marami po mga kukupan. Pero ang pinakamaganda po sabi, unahin po natin po na ang Diyos ay makinig ng kanyang salita. Ito nga sa aklat po ng Mateo, kabanatang 6 na aking pong panasahin. Sa talatang 3, sabi po rito, "Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang itarap natin sa inyo." Ito po napakaganda po mga minamahal. Meron pong gagawin po yung tao. Kasi nga po yung tao po talaga pong abala po sa maraming pong bagay. Makikita naman po natin. Sila po yung abala. Talagang busy po marami. Marami po silang inukuna. Marami po silang nilalakad. Pero ang sabi ko rito, hanapin muna. Ito po'y paalala po na hanapin muna dun sa mga tao. May gagawin ko yung tao. Ihahanapin muna siya. Ano po ihahanapin muna niya? Ang sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Meron pong tinutukoy na idaragdag sa inyo. Meron pong kumbaga saan, meron ka, daragdagan pa. Pero meron ka pang uunahin. Pero pong unahin yung tao. Hahanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Tapos pag hinanap mo yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang sabi, ang lahat, tignan ko na po, lahat ng mga bagay na tinipawang idaragdag sa inyo. Kung ito po babasahin niyo po sa panguna, patungkol po yung daragdag po patungkol sa pagkain, patungkol po sa pananamit, at ganun din po sa tubig na ilaw na tinatagdag po ng pagkain. Yun po naman po yung naanak po ng tao ang pagkain. Kaya po siya nagtatrabaho para siya po kumita at meron po siyang pambili ng pagkain para sa kanyang pamilya. Yun po yung napakalaga. Yun naman po yung utos na po. Nasa yung pawis ay ikaw ay mabubuhay, magtatrabaho.
tao. Kaya lang po, nang gusto yung panahon po namin, puro trabaho na lang po. Ano po, hindi na po nila naalala yung makinig po ng salita ng Diyos. Hindi po na hinahanap ang sabi, hanapin po natin ang kanyang kahinan at ang kanyang katwiran, ang lahat. Sabi po, lahat po ng mga bagay na hindi pawang idarap natin sa iyo. Kaya po yun ang pinakamagandang napakalaga na dahil po natin ang Diyos na gawin. Yun nga po mga kapatid, mga kababayan. Ayun nga po sa Malakias, ano po, na nakasulat dito sa Malakias 3, ano po, tulad nga ng maraming tao na wala nang inaasikaso sa buhay sa araw-araw kundi yung sariling yung pagkakakitaan, puro pera at puro na lang hanap buhay ang ginagawa, wala nang pakialam sa aral ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Alam nyo naman po mga kababayan, ang buhay natin sa mundo ay maiksi lamang po. Ano man ang gawin natin, yumaman ka man ng yumaman, lumami man yung kayamanan mo, lahat po yan hindi po madadala sa kamatayan. Hindi po natin madadala sa hukay yung mga kayamanan, mga kababayan. Sabi po dito sa Malakias 3:16, ganito po ang sinasabi: nang magkagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Dito po mga kababayan, yung palang mga tao na ang pinag-uusapan salita ng Diyos, ang pinag-uusapan yung pagkatakot sa Panginoon, yung aral ng Diyos. Kapag ganun pala ang ginagawa ng mga tao, mga kababayan, ay mayroong isang aklat ng alaala sa harap ng Diyos na nasulat para sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Marami po kasing tao, marami naman po tayong nakikita mga relihiyoso, mga taong makikita mo panatiko sa kanilang paniniwala, ano po, sila ay talagang marugtog sa kanilang ginagawa. Kahit na malayo nga yung Quiapo, isang bagay, malayo yung Quiapo, pupunta sila doon para mahimas lang yung dinidiyos nila na isang kapirasong kahoy. Di po ba? Dahil yun ang inaakala nila na yun ang makapagliligtas sa kanila. Wala pong kabuluhan doon mga babayan. Kasi ang tunay na pagkatakot sa Panginoon, yung pagtupad sa kanyang utos. Yung tumutupad sa kanyang utos, yun po yung tunay na natatakot sa Diyos. Kaya nga po yung madalas natin pinag-aaralan sa Ecclesiastes 12, simula sa 12 hanggang 14, na ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yun po yung tunay na pagkatakot sa Diyos. Kaya nga po, pag natin kasama yung sinabi na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas, namumutawi sa bibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat yun po yung ating buhay Doon po tayo aalalahanin ng Diyos. Nang sabi, isang aklat ng alaala na nasulat sa harap niya. Para kanino? Doon sa mga taong gumugunita ng kanyang pangalan. Mahalaga po yan mga kababayan. Kasi nang sabi nga ng Panginoon na kung kayo'y magsipanatili sa salita, tunay kayong mga alagad ko at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.
Marami pong tao na makadiyos. Nagpapatuloy sila na bumabanggit ng pangalan ng Diyos. Sumasamba. Ano po? Pero, ang sabi ng Panginoon Kristo, kung kayo'y magsisipanatili sa salita, tunay nga kayong mga alagad ko. Kaya kapag pinagsama-sama natin yung pagkatakot sa Diyos, yung mga natatakot sa Diyos, sino po ba yung mga natatakot sa Diyos at gumugunita ng pangalan ng Panginoon? Ay yung nananatili po sa kanyang salita. Kasi yung sabi sa Ecclesiastes, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya yan po yun upang mapatunayan mo na ikaw ay alagad ni Kristo, alagad ng Diyos. Kailangan po na ang pinananahanan po natin yung utos ng Diyos, yung salita ng Diyos. Ano po? Dahil ang salita ng Diyos, yun po yung pagpapatunay na tayo po ay mayroong buhay. Ano po? Mayroon po dito nakalagay, ano po, sa Pedro, ano po? Sa Pedro po kasi may nakasulat dito na yung dito tayo dapat magsitibay. Ano po? Dito sa unang Pedro 5:12. Sabi rito, simulan natin sa talatang 10. Ano po? 5 talatang 10 ng unang Pedro. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sumakanya nawa ang paghahari, magpakailanman siya nawa. Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kanya, sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Magsitibay kayo dito. Ayan. Ang sabi rito na yung sinulat ng ating apostol na si Pedro, apostol ng Diyos, ang sabi niya, sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid. Tapat na kapatid, hindi po yung parang ahas na kapatid, na kunwari kasama mo, yung pala sasakmalin ka, di po ba? Kaya dito po ayon sa aking palagay sa kanya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral. Ayan, aking iniaaral, sabi ni Apostol Pedro, at sinasaksihan. Ayan, hindi po yung sinungaling na saksi, na ang sabi ng ibang saksi dyan hindi raw mawawala ang lupang ito, dito raw sila mananahan magpakailanman. Yan po yung mga saksing sinungaling. Si Apostol Pedro, tunay pong saksi yan. Dahil sabi ng Panginoon Kristo, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, sabi ng Panginoon Kristo, kayo'y aking magiging mga saksi, magbuhat sa Jerusalem at hanggang sa kaduluduluhang hangganan ng lupa. Ayan. Yun po yung tunay na mga saksi. Sino po? Yung isang sumulat, sabi niya, na ay sinulatan ko kayo, ayan, ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Ayan. Magsitibay kayo dito. Ayan. Saan po magsitibay? Sa aral ng pastor, sa pagpapastora? Hindi po. Ang sabi, dito. Saan? Sa sinulat ng mga apostol.
Dito po yun sa nakasulat. Ha? Sa kanilang mga iniaaral na mga pahayag ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ito tinanggap sa tao, kundi ipinahayag ng Panginoon sa akin. Yan. Yung aral ng mga apostol, pahayag po ng Panginoon yan. At yung mga tunay na saksi na kasama ng Panginoong Kristo sa kanyang panahon na siya nangangaral nung siya nabubuhay pa sa laman, ay yun po yung kanilang mga sinusulat na sila'y sumasaksi. Saan? Sa katotohanan. Sila yung saksi sa katotohanan eh. Sila yung mga nananatili sa aral ng Panginoon Kristo. Magsitibay kayo dito. Ayan. Ha? Kung nagsitibay tayo dito, bakit naging remnant kayo? Kawawa naman po yung iba, kayo na lang po ang natira. Paano naman po yung iba na tunay na sumusunod kay Kristo, tunay na alagad ni Kristo? Hindi na po kasali sa remnant yun. Pag remnant po kasi, para kayong bayan ng Israel eh. Kayo yung natira. Kaya ang magpapatuloy ng inyong lahi, yung mga anak ninyo. Di po ba? Pero, ang mga alagad ng Panginoon Kristo, hindi lamang po sa isang lahi yan. Tinatawag niya ang bawat bansa. Pinangangaralan niya ang bawat lahi. Upang ano? Upang sumampalataya sa Kanya. Hindi para maging remnant. Yan. Pag tinatawag po bawat lahi, hindi po remnant yun. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po naging remnant dahil ang Israel yung natira sa kanilang lahi, konti lang. Kaya nga tinawag na remnant. Ano po? Hindi naman po paninira to eh. Katotohanan po yan. Di po ba? Basahin ninyo, nakalagay sa Roma yan. The remnant of Israel. Yan. Hindi the remnant church ni Kristo. Wala pong ganyan sa Bible. Kaya magsisi po kayo. Nakabasa lang kayo ng Bible nagyabang na kayo. Hindi naman pala kayo nakakaunawa. Kawawa po kayo. Di po ba? God bless po, mga kapatid. Yun nga po, maganda po na suriin po natin. Hindi po yung basta amen lang po ng amen. Napakahirap po yan kahit hindi po natin nasusurin mabuti, sinasangayunan po ng iba. Isa lang po yung remnant, yung Israel po, may remnant po, bayan po ng Diyos. Yung iba po talagang naliligaw na po. Dito po sa binasa ng ating kapatid, sa Malakias po, Kabanatang 3. Yan po yung babasahin ko po sana, yung Malakias. So, kapatid na po ng bumasa, siya na po nagkatang. Pero yun po yung babasahin ko pag yan po yung nakalinya na babasahin ko. Pinasa lang kapatid. Huminga po ko ng St. Lord. Kaya lang, yung binasa niya, babasahin ko po yun. Yan po sana una ko babasahin. Siya na po nagbasa. Yan po may nakalagay po nang sabi sa talatang 17, at sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon na maupo, sa araw na aking gawin sa mga tiburay isang tanging kayamanan, at akin silang kaawaan, na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ano po? Naglilingkod sa kanya, naglilingkod sa Panginoon. Dapat hanapin mo ng yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang lahat ng mga bagay dito pamamagitan. Naglilingkod sa Panginoon. At because talatang 18, kung magkagayoy, manunumbanig kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama. Yung naglilingkod sa Diyos at yung hindi naglilingkod sa Kanya. Hindi niyo po alam, kayo'y manunumbalik. Pag nanumbalik sa Panginoon, ano nangyayari pag nanumbalik sa Panginoon? Makikilala ninyo ang alin, yung matuwid at ng masama.
Kapag hindi po nanumbalik sa Panginoon, hindi niya alam kung masama o matuwid ba yung kanya pong pinupunta at sinasamahan. Hindi niya alam. Kasi nga, ang sabi, kung magkakayo, nanunumbalik kayo, at makikilala, madidiscern, malalaman, makikilala ang alin, yung matuwid at ang masama. Tapos yung naglilingkod sa Diyos at yung hindi naglilingkod sa Kanya. Makikilala, kapag ang tao po'y nanumbalik sa Panginoon, makikilala niya po yung mabuti at masama. At saka yung mga naglilingkod sa Diyos, yung mga hindi naglilingkod sa Kanya. Madidiscern po, malalaman po ng tao na yung tao po na nanumbalik sa Panginoon. Malalaman po na. Kaya lang, kapag hindi po siya nanumbalik ng pangubaba, marami po kasi nagmamataas na po. Pinanggalingan po nila, sinasabing may maling aral. Sila na po yung nagpatuloy, sila na po yung tama. Sila na yung rem, sila po yung natira. Yung pinanggalingan po nila may maling aral. Pag ganun po ang isip po ng isang tao. Tapos dapat po, kung sinasabi nyo may maling aral, dapat naghanap kayo ng tuturo ng tama. Hindi kayo na po yung tumayo. Hindi pa po gagawin na po. Sila na po yung tumayo. Kapag ikaw ang tumayo, ikaw yung tama. Yung pinanggalingan mo, mali. Kaya yung bumuntis mo sa'yo, naging alagad ka, tapos tumayo ka, tama ka. Alin yung pinanggalingan, dapat, pag mali yun, hindi ka tunay na alagad. Kasi ang babuntis mo sa'yo, dapat, tunay na alagad. Sabi doon sa Mateo, at gawin yung alagad ng lahat ng mga tagla. Di ba po? Kapag nabutis mo ang kami tunay na alagad, tunay na alagad ka. Pero pag sinabi mo may maling aral yung pinanggalingan mo, lumalabas, ikaw tunay na alagad. Ang gagawin mo, maghahanap ka na nagtuturo ng tama. Meron kung nagtuturo ng tama, imposible mo lang. Di ba po gagawin? Ibig mo lang nagtuturo ng tama. Pero kapag tumayo ka, ikaw na nangaral, ikaw na yung namuno, pastor ka na. Tapos yung pinanggalingan mo, may maling aral na. Ano po ba? Ibig sabihin, no? Pinagpapalalo na po. Kaya dapat po, ang sabi, kayo manunumbalik sa Kanya at makikilala yung matuwid at masama at yung naglilingkod sa Panginoon at yung mga hindi naglilingkod sa Kanya. Ano po dapat suriin po natin? Alamin po natin, di ba na napapakinggan lang natin, akala natin magsalita malambing, malamig magsalita. Yung pala, niloloko ka lang. Ipapahama ka. Di ba rin kung medyo mas tigas magsalita? Basta totoo na sa akin. Ano po, yun lang maganda. Hindi po ano, nakapakinig ka lang ng konti, tapos sasabi mo may maling aral. Hindi po ka tatayo ka kung magsasabi. Pag tumayo kayo, connecta, hindi po ka dapat masuriin po na, alamin po natin na kung tayo po ba ay talaga po bang naglilingkod sa Panginoon. O iba na po yung pinaglilingkoran natin. Kaya na ay maabot po sa lahat. Nakakaawa po yung mga tao na payment ng amen kahit mali. Hindi po, pag sinabi yung amen, yung mga sang-ayon, ibig sabihin yung yes. Yung amen po, yes yun. Siya nawa. Yun yun eh. Katawa, amen. Ibig sabihin yes. Ang pangalan Diyos, siya nawa. Sang-ayon ka. Kung mali na po yan, amen ka ng amen. Mali na po yung pinupuntaan, amen ka pa ng amen. Hindi po kaya na wag ka muna, nagsuri mo muna bang pinakikita mo, yung sinasamahan mo. Talaga bang tunay na naglilingkod sa Panginoon o hindi? Sabi, kung kayo manunumbalik sa Kanya at makikilala niyo yung matuwid at masama. At yung mga naglilingkod sa Panginoon at yung mga hindi naglilingkod, ano po, makikilala, magibigyan mo. Kaya salamat sa mga mabuhay pa. Sa mga nagsasabi. Ayun nga po mga kababayan, na dapat po talaga kung tayo'y aalis sa mali at tayo'y gustong nais nating sumunod ng buo sa Diyos ng ating tinutupad yung kanyang salita
ang ating pinananahanan ay yung salita niya. Ano po? Kagaya nga ng sinabi ng Panginoon Kristo na kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. Ayan. Juan 8:31-32. At inyong makikilala ang katotohanan. Ayan. Kanina binasa ng ating kapatid sa Malakias na makikilala ninyo yung naglilingkod sa Diyos at saka yung hindi. Kapag nanunumbali ka sa Panginoon, makikilala mo yung masama at yung mabuti. Kasi marami po talagang kunwari naglilingkod kay Kristo dahil sa pera, dahil sa pakinabang. Kaya nga yung iba nanggigil nanggigil nung marinig daw nila na ganito. Malaki daw ang ginagastos sa make-up, 90,000, gano'n. Kaya makikita mo na hindi dahil sa salita ng Diyos yung ipinagmamalasakit ng iba, kundi dahil sa pera. Tandaan po natin, hindi po natin madadala yung pera na yan. Ang sino mang tao nagsasamantala, kahit sa church, pastor, o yung kasama ng pastor, asawa ng pastor, nananamantala, mananagutan po nila sa Diyos yan. Pero kung tayo nakikiisa na rin doon dahil sa pera, nanggigil tayo dahil sa pera, dahil pinakikinabangan nga naman ng isang tao, tayo hindi. Naging sakim ka na rin po kasi nakatingin ka sa pera. Hindi ka nakatingin sa aral. Pera ang naging dahilan kung bakit nagtayo kayo ng sarili. Ganyan po yan Marami pong tao na nagtayo ng sarili dahil sa pera. Nangaral. Kaya nga, nakikita mo sa mga bus, sa mga palengke, sa gilid ng mall, sa mga kalsada, nangangaral sila. Pero isang talata lang ang binabasa. Magpe-pray. Pagkatapos na mag-pray, after prayer, magbibigay ng sobre, manghihingi ng pera. Yan po ay mga lingkod-lingkuran. Mga nagkukunwaring kay Kristo. Pero ang kanilang pundasyon ay dahil sa pera. Hindi po para kay Kristo. Nung nangangaral ba ang Panginoong Kristo sa panahon ng kanyang laman, mayroon ba silang mga supot na nagsasahod ng mga supot sa tao, nanghihingi ng pera? Diba? Kung saan po nyo nababasa yan? Porque ba't si Judas may nadadalang supot ng kanilang pangangailangan kinukupit ni Judas. Kaya ninyo naisip na habang nangangaral si Kristo nagsasahod sila ng supot sa mga tao, parang yung ginagawa ng mga ibang Christian dyan na lahat ng pwedeng pagkakakitaan, lahat abuloy, solicitation, kung ano-ano. Hindi po talaga paglilingkod kay Kristo ang ginagawa, kundi sa pera. Kaya nga po yung iba nating kasama dyan naging remnant kasi alam na yan. Wala na pong ibang dahilan yan. Kahit po kailan, wala akong sinabi na magtawag kayo ng pulong. Ang nais ko lang po marinig ng lahat. Malay nyo, kayo po maalala ninyo na dapat pala ang paglilingkod hindi dahil sa pera, hindi para kay Kristo. Kaya nga ako, hindi ako nakiisa na aakyat ng stage para maglingkod. Ayoko pong maglingkod dahil sa pera, mga kababayan. Dahil kung sa pera lang ang dahilan, matagal ko na pong ginawa yan. Kung dahil sa pera ang nais ko, hindi po Opo. Hindi ko po tinatanggi na ako po nagkasala. Nagkasala ako Kaya nga po ako nanahimik. Pero ang Diyos naman po ay mahabagin. Ang Diyos po ay maawain. Kumakalinga po siya sa mga taong
nanunumbalik. Kaya nga po nakalagay sa Malakias silang mga nanunumbalik. Maunawaan nila yung naglilingkod sa Diyos at saka yung hindi. Marami po kasi talaga nagkukunwari sa panahon ngayon ng mga naglilingkod-lingkuran dahil sa pera, dahil sa pakinabang. Kaya nga tingnan nyo yung mga pastor dyan na nagsisiyaman, sugo ng Diyos daw, nasa kanya ng kayamanan. Wala pong sugo ang Diyos na nagpakabundat sa kayamanan, mga kababayan. Ang tunay na mga sugo ng Diyos, nagugutom, nagpapagutom sa kanilang sarili. Di baling sila ang magutom bilang lingkod ng Diyos upang mapatunayan kung sino ba si Kristo. Dahil si Kristo, bagamat mayaman, ay nagpakadukha sa kanyang sarili. Pagparito ng Panginoon sa Kristo, siya po'y anak ng Diyos. Kaya niya pong magpakayaman. Pero anong ginawa niya? Siya ay nagpakadukha. Ano po? Basahin po natin yung nakalagay dito sa 2 Korinto, Kapitulo 1, talatang 13. Yan. Basahin po natin, mga kapatid. Sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay. Ayan. Maliban na sa inyong binabasa. Ayan. Yung iba dyan, gagawa ng mga pasugo, inuuto-uto yung mga miyembro. Bawal silang magbasa ng Bible. Ang binabasa, pasugo ng kasinungalingan ng pastor. Pero dito, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay. Ayan. Sapat na po yung ang babasahin mo kung talaga ikay sumasampalataya kay Kristo. Hindi na kailangan gagawa ka ng mga aklat ng mga saksi ng kasinungalingan. Gagawa ka ng sarili mong aklat para ilalagay mo doon yung sarili mong paliwanag. Hindi po kailangan yan. Sapat na po ang aral ng Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan. Sapat na po yan. Sapat na po. Kasi nakalagay na po yan dito. Sabi niya Apostol Pablo na sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay. Ayan. Maliban na sa inyong binabasa o kinikilala at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Ayan. Malinaw, mapatid. Walang ibang isinusulat ang mga apostol. Maliban na saan? Sa ating binabasa. Marami pong pastor nagyayabang hamon ng debate. Teka, debate tayo rito. Patunayan mo, ganito. Pag namalian kita, talo ka. Di ba? Pag naririnig mo sila, pag napatunayan daw niyang mali yung isang pastor, talo na raw siya. Malinaw yan. Pag mga ganyang salita, yabangan yan. Hindi po yan tunay na paglilingkod kay Kristo. Kundi ang layunin po niyan, nagpapasikat. Nagpapasikat. Tulad ng isang pastor ng lumang daan. Sipin mo yung tanong ng isang nagtanong Sabi raw dun sa Marcos, ganito. Na iniwanan siya ng lahat. At nagsitakas. Yan. Sagot ba naman niya paano daw kung tumakas lahat? Inasulat ba ni Marcos? Si yung isa daw na nagsulat, nakasaksi daw ng lahat. Hindi raw may susulat kung hindi raw nasasaksihan ng kanyang mga mata. Tanong ko sa iyo, si Apostol Pablo ba at yung nangangaral ng Panginoon sa Kristo, kasama ba si Pablo? Para isulat niya lahat ng mga sinabi ni Kristo? Bakit sumulat si Pablo? Nasabi mo, hindi niya may susulat kung hindi niya nasasaksihan ng kanyang mga mata. Di ba? Tingnan mo yung mga kasinungalingan ng mga aral ng mga taong ito. Di ba? Nakikita ko sa YouTube yung aral niya. Ini-replay pa nga nung isang nung reviewer niya na isang avid listener nila, na isang
debatista sa isang university. Ha? Sipin mo yan. Puro kayabangan, puro pag napatunayan ko, talo ka. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, hindi namin kayo sapagkat hindi namin kayo. Yan. Hindi lang si Apostol Pablo ang nagbanggit na yung nagsabi na para dito sa nakasulat dito. Sapagkat marami ang sumulat ng aklat na ito. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay. Maliban na sa inyong binabasa o kinikilala at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Ayan po mga kababayan. Yung sinulat ng mga apostol, yung sinulat ng mga alagad ni Kristo, inaasahan nila na atin yung kikilalanin hanggang katapusan. Hindi po yung kikilalanin mo lang yung sulat ng mga apostol para sa pakinabang mo, para magkamal ka ng kayamanan sa mundong ito. Kahit ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo, gamit mo ang salita ng Diyos. Yung iba nga, sabi ng Panginoon Kristo, sapagkat ano ang pakikinabangin ng isang tao na makamtan niya ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Kaya mo bang bayaran ang kaluluwa mo kahit nagpakayaman ka? Ay, yung iba nga, legal ang hanap buhay nila. Negosyo. Sa sariling sikap. Hindi sa paggamit sa salita ng Diyos para yumaman. Marangal ba yan na pagpapakayaman? Hindi. Dahil ikaw ay ginamit mo ang banal na salita ng Diyos para sa pagpapakabundat sa iyong sarili. Napakasaklap po ng ganyang buhay, mga kapatid. Walang katotohanan sa mga ganyang tao. Kaya yan po, mga kababayan. Ang sabi, ulitin ko lang po, sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay. Maliban sa inyong binabasa o kinikilala at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Po mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Tingnan po, salamat sa Panginoon. Napakaganda nga po na dapat po na makimaingat po yung tama na ang tao po ay mapagsuri. At alamin niya po talaga bang yung kanyang pinakikinggan ayon po din sa aral ng Panginoon. Dito nga sa Tito, aklat po ng Tito, kabanatang 1. 16 po, ng aklat po ni Tito, kabanatang 1, talatang 16. Sila yung nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibasa yung mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawa mo. Father Olian, nagpapanggap. Marami ko nagpapanggap na yun. Marami po, napakahirap po. Kung ano lang balik sa Panginoon, sabi, makikilala yung matuwid at masama. Makikilala yung naglilingkod sa Panginoon at mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Kung ano nung balik sa Panginoon, kung hindi mo nung balik, hindi niya alam kung sino po yung tunay na naglilingkod sa Panginoon. Dito po malinaw po na sabi, sila yung nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Sinasabi nila, kilala nila yung Diyos, nagpapanggap sila. Pag sinabing nagpapanggap, hindi totoo yun. Ano po? Hindi po totoo na nakikilala nila ang Diyos. Nagpapanggap
na nakikilala nila ang Diyos, ngunit kinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Makikita mo yung mga gawa po nila. Kumbaga sa nagsasalita sila ng masama doon sa pinanggalingan. Yun ang turo sa kanila. Yun ang turo sa kanila ng aral ng Panginoon. Pinagsasabihan po nila ng masama. Kinakaila sa pamamagitan ng kanilang gawa. Palipasin mga malulupin at mga masuwayin at mga itinakoy sa bawat tao. Kaya dito po yung malalaman natin na yung iba po nagpapanggap lang po. Pero nakikita po sa kanilang mga. Dito naman po sa aklat po ng Ikalawang Korinto, Kabanatang 1, Talatang 13. Sabi po rito, sa Ikalawang Korinto, Kabanatang 11, Talatang 13, patuloy, na pagkat ang kayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga tataka, pagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay mapagkunwari ng waring ministro ng kapwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Dahil ito, kala mo talaga anghel ng kaliwanagan pala si kadiliman po. Kaya ingat-ingat lang po tayo na may magsuri po tayo. Dami po natin bulay-bulay po natin na ating po nagpapagtugan na nagsasabi sa Diyos. Marami po nagpapagtugan. Lahat po suriin po natin. Pati kami suriin. At salamat lang. Mabuhay po. Salamat. Ay nagpapakailan. Brother, Ayun nga po mga kababayan, na ayun nga po sa ating mga pinag-aaralan, na maraming tao na nagpapanggap, na naglilingkod. Kaya nga po, ang ating mga binabasa ay patungkol po sa aral ng Diyos at patungkol doon sa mga taong bumugunita sa kanyang pangalan, sa mga taong natatakot sa kanya. Ano po ba ang katunayan ng natatakot sa kanya? Yun pong nananatili sa kanyang salita. Nang sabi ng Panginoon Kristo, kung kayo'y magsipanatili sa kanyang salita, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Marami po kasing tao gamit nila yung mga talatang ito. Ngunit, hindi para sa katotohanan, kundi para sa kasinungalingan at para sa kanilang pakinabang. Para sa pakinabang nilang sarili. Maraming pinagagagawa na kung ano-ano dahil sa pera. Yung pera po, mga kababayan, hindi po yan madadala sa libingan. May iwan po natin lahat yan. Wala na pong higit pa sa lahat na tayo ay matakot sa Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Kaya nga po, ang sabi rito, yung sapat na to sapat na ang nakasulat. Sabi ni Apostol Pablo, ulitin ko lang na hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa. Ano po? Balikan nga po muna natin sandali yung binasa natin kanina. Ano po? Sa 1:13 ng Ikalawang Korinto. At ito'y kaugnay nga po sa ating mga pinag-aaralan. Nakagaya ng sinabi ni Apostol Pedro na sinulatan ko kayo ng maiksi. Kumaga sumulat si Pedro. Hindi naman gaanong kahabaan ng kanyang sulat. Pero ang sabi niya, na magsitibay kayo dito.
Yung mga isinulat ng mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa o kinikilala. At umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Ngayon, pag ang binabasa mo, pasugo. Ha? Aklat ng mga saksi ng kasinungalingan. Maggagawa ng sarili nilang mga pamphleto, aklat ng lalagyan nila ng talata nila para sa kanilang relihiyon. Para maraming mauto. Ha? Hindi po yan ang tunay na paglilingkod kay Kristo. Kasi ang tunay na paglilingkod kay Kristo, ang kinikilala, yung aral niya. Yung aral niya ang kinikilala. Yung sulat ni Kristo. Kaya nga ang sabi sa binasa nating kapatid, mayroong mga nagpukunwaring anghel ng liwanag. Yung pala anghel ng kadiliman. Hindi kataka-taka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Ito yung mga nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Mga alagad ni Kristo, sugo ni Kristo. Pero makikita mo sa kanila, pera ang dahilan kung bakit sila nandyan. Nag-aral sa Bible School. Sa era ganito, sa eraw ganyan. Hindi po yan ang tunay na paglilingkod. Sapagkat ang tunay na paglilingkod, ang kinikilala ay ang sulat na isinulat ng mga alagad ni Kristo na siyang pinagpapahayagan ng Panginoon sa kanyang mga salita upang kikilalanin ng kanyang mga alagad at umaasa na kikilalanin hanggang katapusan. Yan po ang mahalaga mga kapatid. Yung nakasulat, yun po yun eh. Wala nang ibang bagay. Yun po ang malinaw. Hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay. Maliban na sa inyong binabasa. Alin po ba yung sinulat namin na wala kaming ibang sinulat? Sabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, yung kanilang sinulat. Wala nang ibang bagay na sinulat, kundi yung kanilang sinulat. Alin po yung kanilang sinulat? Yung ating binabasa na ginagamit ng iba para magyabang, makipagdebate, makipagnaknakan, pagalingan, payabangan, nagmamalaki akal, hindi niya iniisip na hindi naman galing sa kanya yung nakasulat na binasa niya. Binasa lang niya yan. Pero ginagamit ng iba para sa kayabangan, para sumikat, para magmalaki. Ngayon, basahin po natin ang isa pang talata. Dito sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 20, talatang 31. Ayan. Basahin po natin. Ano po? Ngunit ang mga ito ay nangasulat. Nangasulat. Alin po yung mga nakasulat? Ang mga ito. Ayan. Yung mga sinulat ng mga apostol, ito yun na ating binabasa, na ating kinikilala, at umaasa sila na ating kikilalanin hanggang katapusan. Ano naman ang sabi rito? Ngunit ang mga ito, yan, ay nangasulat. Nangasulat. Hindi galing sa bibig ni pastor. Hindi galing sa aral ng pagpapastor. Kundi nasulat dito. Saan? Sa isinulat nila. Saan po yun? Saan po ba ang nakasulat na binabasa natin? Na aral ng Panginoon. Di po ba? Di yung sinulat ng mga apostol. Ano po yun? Di ba? Ang banal na kasulatan. Ang sabi rito, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos.
At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ayan po. Sapat na po talaga ito nakasulat. Hindi mo na kailangan gumawa ng ibang libro. Hindi mo na kailangan gumawa ng pasugo para utu-utuin mo yung mga miyembro mo. Sapat na po ito. Sabi niya po sa Pablo, wala silang ibang sinulat maliban sa inyong binabasa. Ay yung mga miyembro nyo hindi nakakabasa ng Bible. Dahil ang naririnig nila galing sa bunganga ng mga pastor, sa mga ministro. Galing sa bunganga ng mga ministro, hindi galing sa nakasulat. Kasi magkukwit lang sila ng isang talata, tapos ngaw-ngaw na ng kung ano-anong sinasabi. Ayaw mong pagbasahin ng mga miyembro mo kasi baka naman maligaw sa kanilang baka sabi ninyo baka maligaw, pero hindi po. Pag nakilala nila ng totoo si Kristo, hindi po sila niligaw, kundi sila ay maliligtas. Yan po mga kababayan. Kaya ang sabi rito, ulitin ko lang po, ngunit ang mga ito, sapat na to ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Malinaw mga kapatid. Sapat na po ang nakasulat sa aklat na ito. Sapat na po upang tayo magtamo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng anak ng Diyos na sinugo sa sanlibutan. Yan po mga kababayan. Kaya patuloy po kami naghihimok sa lahat. Tayo po'y patuloy na manahan sa aral ng Diyos. Tayo po'y patuloy na magsitibay sa aral ng Diyos. Sabi nga doon ni Apostol Pedro, balikan nga lang po muna natin sandali po. Yung sinabi ni Apostol Pedro, napakaganda po nun nang sabi niya na sa pamamagitan ni Silvano na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay, sa kanya ay sinulatan ko kayo ng maiksi na aking iniaaral, kanyang iniaaral na at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Ayan. Yung kanila palang sinulat, tunay palang biyaya ng Diyos yun. Nang sabi, ang mga ito'y nangasulat upang kayo'y magsisampalataya at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa pangalan ng anak ng Diyos na si Jesucristo. Yan. Ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat ay aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Pag ang binabasa mo at ang naririnig mong tinanggap mo ay hindi aral na ayon dito sa nasusulat, hindi yun biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos, yung sinaksihan ng mga apostol, yung kanilang mga isinulat. Yan. Magsitibay kayo dito. Ayan. Dito raw kayo magsitibay. Saan? Sa kanilang mga isinulat, sa kanilang mga iniaaral. Yan. Dito po tayo magsitibay. Mga kababayan, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayong lahat sa inyo po na mga nakikinig, na po ay patuloy tayong bigyan ng Diyos ng karunungan, kaalaman at unawa. God bless po, mga kapatid. Yun na po, kung binasa ko po kanina, marami po nagpapanggap, nagpapanggap, na kilala ko po tayo Diyos. Pero pag sinurin niyo po yung aral po, hindi po aral po kami. Kaya dito po marami po tayo mababasa na mag-ingat. Huwag padaya. Marami pong ganyan po. Kasi nga po, marami pong mandadaya. Marami manloloko, marami magkukunuri, marami magpapanggap. Kaya nga, sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, aklat po na unang Timoteo, kabanatang 4, talatang 16, ang sabi po rito, hindi niya po, mag-iingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat
sa paggawa nito ay ang iyong ring sarili ang liligtas mo at pati na mga nagsisipakinig sa iyo. Brother Arlene, Amen. kaligtasan po, yung turo po, yung aral po, ang kaligtasan po ng dalawa, yung nagtuturo at saka yung nakikinig. Ano po, pag mali yung nagtuturo, nakikinig po, magkakamali rin po. Hindi po maliligtas. Kaya nga ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo. Kapagkat ang ililigtas mo ang iyong sarili, pati ang mga nakikinig sa iyo. Po, malinaw po. Ito yung paalala po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya naway mabag po ng mga pagkakas. Buksan po ng Diyos ang isip at mata po ng marami po ng maliwanagin makarating po sa pagkalam ng katitingan. Kaya muli po sa inyo lahat, mga nanood at nakinig po, palain po kayo ng Panginoon. Ingatan po tayo ng Panginoon. Layo po tayo ng Panginoon. Nawa po'y gamitin po tayo ng Panginoon. Na ikalalawahan, ikararangan po ng Panginoon. Pangalan na tayo po'y makapaglingkod sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Mapuri mo ang kanyang pangalan na ilan. Sa pangalan ni Muli po mga kababayan at amin pong patuloy na hinihimok ang bawat isa na manatili po tayo. Saan po? Sa aral ng Diyos. Sa katotohanan po. Huwag po tayong makisama sa ibang tao na kaya naglilingkod dahil sa pera. Dahil sa salapi. Sa biyaya ng Panginoon, ang nais po namin, mga kababayan. Dahil sabi nga nila, na tayo binigyan ng Diyos ng unawa sa salita ng Diyos. Ngunit hindi dapat natin gamitin para sa pagpapayaman sa ating sarili. Sabi nga ni Apostol Pedro na tayo'y magsitibay sa kanilang iniaaral. Tumibay po tayo. Doon po tayo tumibay sa kanilang pangangaral. Nasabi ni Apostol Pablo nga hanggang sa mga oras na ito, nangagugutom kami at nangauuhaw. Mga hubad at tinatampal. Bakit nagugutom at nauuhaw? Bakit hubad at tinatampal? Anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Hindi sila kagaya ng ibang pastor na ang gaganda ng mga barong. Ang gaganda ng mga barong nakatayo dun sa pulpito. Ang gagara, mamahalin, milyon. Di po ba? Pero hindi naman lingkod ni Kristo. Lingkod naman ng demonyo. Kahit gaano pa kaganda ang suot mong damit, kung ang aral mo ay kasinungalingan, kay Satanas ka. Di ba? Kaya di bali na po na ang damit mo ay luma-luma at gusgusin. Kung ang iniaaral mo naman ay katotohanan, marami pong maliligtas kapag naunawaan ang salita ng Diyos. Kaya ako po muli sa Brother Orly, patuloy kami naghihikayat sa bawat isa ng hihimo kung tayo manatili sa salita ng Panginoon. Sabagat yan po sabi ng Panginoon Kristo, makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa atin. Paano? Manatili tayo sa kanyang salita. Muli po, God bless po sa inyo lahat. Pagpalain ka ng Panginoon at na may ingatan ng Panginoon ang ating sambahayan. Lahat samantay na ho na sa ating mga paglalakbay, ilaya tayo ng Diyos sa lahat ng kasama. God bless po sa inyo lahat. God bless po, Brother Ivan Kito. Pagpalain po kayo.